Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hihingi na si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ng emergency powers para po maibsan ang fuel excise tax sa gitna ng nakaambang na malakihang oil price hike. Nasa Amerika ngayon ang Pangulo para sa working visit at kasama sa kanya mga isusulong ang pagkakaroon ng boses ng Pilipinas kaugnay sa mga issue sa kapayapaan at seguridad. Mula sa New York City sa Amerika, ang mainit na balita hatid ni Joseph Morong. Inaasahang magtatalumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng Special Plenary Session ng United Nations para ikampanya ang Pilipinas na makakuha ng isang non-permanent seat sa United Nations Security Council para sa taon 2027 hanggang 2028. Binigyan diin ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Babes Romualdez ang kahalagahan kung makukuha ng Pilipinas ang non-permanent UN Security Council seat dahil mabibigyang boses nito ang Pilipinas tungkol sa mga isyu sa mundo tulad ng nangyayaring gera sa gitnang silangan at maging sa isyu ng West Philippine Sea. Mananawagan din daw ang Pangulo para sa peaceful settlement o mapayapang pagresolba sa gera sa gitnang silangan. Lalo pangat ramdam ng Pilipinas ang epekto ng gera sa ekonomiya nito tulad sa presyo ng mga produktong petrolyo at ang malaking bilang ng mga manggagawang Pilipino sa gitnang silangan. For us, most especially for the Philippines, it's very important for us that this conflict is resolved as quickly as possible. Number one, obviously our economy, the economy of the world will be affected if it's a prolonged conflict. And secondly, which is also very important for us, especially for the President, is the overseas workers that we have in the Middle East. We have quite a large number of overseas workers in that area, and that is a major concern for us. Inanunsyo naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nag-issue ang Department of Energy ng show cause order laban sa 54 na mga gasolinahan sa bansa dahil sa iligal na pagtataas ng presyo ng oil products. Nagbabala rin ng Malacanang sa mga nagsasamantala sa giyera sa gitnang silangan para makapagtaas ng presyo nila. Sinabi rin ni Castro na magpapadala na ng formal na request ang Pangulo sa Kongreso para humingi ng emergency powers para bawasan pansamantala ang excise tax na ipinapataw sa mga inaangkat na petroleum products para mabawasan kahit papano ang presyo nito. Sa mga tao po, hindi po dapat kayo magsamantala. Ang gusto po ng Pangulo ay magtulungan tayo. Kapag kayo po ay nagsamantala, meron po kayong kalalagyan. Kayo po ay madidimanda at maaari matanggalan pa po kayo ng pagkakataon na kayo ay makapagnegosyo. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbabala sa Department of Energy Secretary Sharon Garin sa mga gasolinahang mananamantala ngayong mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Isasara ko kayo pag hindi kayo mag-behave. Ay wag po nating don't take advantage of the situation. Ang perwisyo dito sa bayan natin at sa taong bayan natin. Pag may proof po, may pictures kasi pinapadaling mga yun po reason for us po to cancel your permit. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit, sinabi ni Garin na may 54 ng gasolinahan na irereklamo ng DOE dahil sa iligal na pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Pananagutin din daw ng DOE ang mga gasolinahang nagsasabing out of stock para hintayin ang big-time oil price hike bukas. Pati ang mga motoristang sobra-sobra ang binibili. Ayon sa DOE, hindi dapat lalampas sa 76 pesos and 50 centavos ang kada litro ng gasolina hanggang mag-oil price hike bukas. Hanggang 74 pesos at 81 centavos lang dapat ang diesel at hindi dapat lalampas sa 100 pesos ang kada litro ng kerosene. Mga kapuso, may binabantayan pong low pressure area sa Pacific Ocean. Namataan po yan ng pag-asa mahigit 1,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao at sa ngayon po ay may medium chance ang nasabing LPA na maging isang bagyo pero mababa ang chance naman itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa kabila po niyan, makakaapekto pa rin na magpapaulan po sa Sorsogon, Masbate, Visayas at Mindanao ang trough o extension ng LPA na yan. Ang iba pang panig ng bansa kabilang ang Metro Manila ay apektado naman ng hanging amihan o northeast monsoon.
Kahit na may amihan, posible pa rin pong umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index o damang init ngayong araw, particular na sa Coron at Puerto Princesa City sa Palawan at maging sa San Jose Occidental, Mindoro. 36 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Pasay. Sa ibang balita, hulikam sa Quezon City ang pag-atake ng mga membro ng Basag Kotse. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng gamit ang natangay. Balitang hatid ni James Agustin. Nilapitan ng isang lalaki nakasuot ng helmet ang nakaparadang SUV at saka binasag ang salamin ng bintana nito. Ilang segundo lang, natangay na niyang isang bag mula sa loob ng sasakyan. Laman ng baga mahigit 3.1 million pesos na halaga ng mamahaling gamit. Sunod na nakagip sa CCTV ang sospek na nakaangkas sa motorsiklo. Ang pagnanakaw nangyari sa parking lot ng isang funeral homes sa Barangay Paligsahan, Quezon City. Ayon sa pulisya, mayroong binisita na lamay ang biktima. Meron naman pong security guard dun sa area. So happen na bago sila umalis, nakita nila na basag na nga po yung salamin. At agad silang tumawag po sa hotline 122 at mabilis naman din pong responde ang ating patrollers dun sa area. Bumuo ng Special Investigation Team ang QCPD. Sa kanilang follow-up operation, naaresto sa isang apartel sa Fairview ang 2 sospek na edad 19 at 23 anyos. Doon daw nagtago ang mga sospek na napagalamang mga residente ng Caloocan at dumayo sa Quezon City para magnakaw. May nakuha pang baril na kargado ng mga bala at isang granada mula sa 19 anyos sa sospek. During our backtracking and profiling ng mga suspect na involved sa basag kotse, nasundan po natin na doon po sa Caloocan, huling natin nakita, makikipag-coordinate tayo sa lahat ng district. Pina-forward natin to, baka may ganitong same suspect na nangyari rin po sa kanilang lugar. Nabawi ng pulisya mula sa mga sospek ang ninakaw na mamahaling bag, pouch, wireless earphones at 5 pares ng diamond earrings na sa kabuuan ay nagkakahalaga ng 2.9 million pesos. Ang iba pang alahas at isang mamahaling relo hindi na na-recover. Inimpound din ang ginamit nilang motorsiklo. Aminado ang mga sospek sa krimen. Dinala po ng kahirapan. Yung ibang item saan nyo dinala? Sinuli na po namin. May po ako ng pasensya sa may-ari po. Sana po mapatawa niyo po. Dalalan din po kami ng kahirapan kung ba't po namin nagawa. Saan nyo dinala yung ibang hindi na na-recover? Tawag ito, nasoli na po namin yung iba, sir. Wala namang pahayag ang 19 anyos sa sospek. Kaugnay sa nakuha sa kanyang baril at granada. Maharap ang 2 sa reklamong theft. Ang 19 anyos sa sospek may karagdagang reklamong illegal possession of explosives at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang driver at kanyang pahinante matapos maaksidente ang sinasakyan nilang truck na may mga kargang baka sa Baguio City. Sa investigasyon po ng pulisya, pababa sa matarik na bahagi ng kalsada sa Suelio Village ang mga biktima nang mawala ng kontrol ang driver sa sasakyan. Nabangga po nito ang isang multi-purpose vehicle o MPV, sumalpok sa railings at bumaliktad sa gilid ng kalsada. Sugatan ang kasama nilang binatilyo. Patay rin po ang 4 sa 5 baka na karga ng truck. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Patay ang isang babaeng 4 na buwang buntis matapos saksakin ng isang lalaki sa Badok, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, natutulog ang biktima kasama ang kanyang lalaking anak sa kanilang bahay sa barangay Pagsanahan Norte nang pumasok ang suspect at saksakin siya. Itinakbo pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Naaresto ang suspect sa hot pursuit operation. Paliwanag niya hindi niya alam ang nagawa dahil sa kalasingan. Mahaharap siya sa reklamong murder. Naglalagablab ang apoy na yan sa isang fuel depot sa Tehran, Iran. Inatake ang nasabing pasilidad ng puwersa ng Israel.
Kinumpirma ng Israeli military ang pag-atake sa iba't ibang fuel storage sa Tehran. Sa gitna ng girian, nahalal na kapalit ng namatay na Supreme Leader ng Iran ang anak niyang si Mojtaba Khamenei. Pinili siya ng Assembly of Experts sa botohan kahapon. Dito naman sa Pilipinas, nagkaubusan na ng diesel sa ilang gasolinahan. Sa dami po ng mga nagpakarga dahil sa inaasahang pagmahal ng mga produktong petrolyo. Sa gitna nga po yan ng krisis sa Middle East. Paalala ng Department of Energy, mahigpit na ipinagbabawal ang hoarding. Balitang hatid ni James Agustin. Kahapon pa naubos ang supply ng diesel sa isang gasolinahan sa Commonwealth Avenue na sakop ng barangay Old Balara, Quezon City. Ang meron silang supply, premium diesel na 73 pesos per liter. Ito na lang daw muna ang pinapakarga ng ilang motorista. Nung nakarang araw pa, marami na pong nagkarga kasi yung stock namin naubos na po. Bali may premium diesel pa naman kami, yun nga lang medyo paubos na rin. Kasi yung iba, no choice naman, kinakarga na rin. Kailan daw po magkakaroon ng stock? Wala pang abiso sir kung kailan yung stock na darating. Sa isang gasolinahan sa Fairview, zero na ang nakalagay sa signage ng presyo ng diesel. Kahapon pa raw ng tanghali na wala ng supply. Marami pong nagpapakarga po. Mga trucks, mga PUV, mga jeep. Sinasabihan na lang po namin sila na wala po. Wala na pong supply, wala ng diesel. Kailan daw po magkakaroon ng stock? Hindi ko po masabi sir kung kailan po sir. Suki ng gasolinahan ng UV Express driver na si Merlito na doon nagpapakarga ng diesel. Problemado siya lalo pat bahagi ito ng kanyang pamamasada. Sa iba na lang po kami, maghanap lang po ng medyo mababa po mga mababa po yung mababa po ang presyo. Malaking kawalan po talaga yan, ang pag walang diesel. Kasi siyempre, ito pong minasahan po namin araw-araw kami hindi mo po pwedeng hindi kami magkakarga po ng diesel. Sa iba pang gasolinahan, pila ang mga motorista nagpapakarga bago ang big time oil price hike ngayong linggo. Si Iris na driver ng school service, nagpa-full tank na ng diesel. Para po makahabol po sa medyo mura po na diesel ngayon. 1,000 pisong halaga ng diesel naman ang pinakarga ni Edwin. Kapag daw sumipa ang presyo nito, mapipilitan siyang igarahe muna ang kanyang van na pinapanghakot ng mga paninda. Paano mo dadalhin sa tindahan mo yung ititindahan mo? Paano maging diskarte niyo tayo? Baka magmotor na lang. Salib na 4 wheels, motor na lang. Samantala, nagpaalala ang DOE sa mga gasoline stations na sundin ang patakaran sa presyo ng produktong petrolyo at mahigpit na ipinagbabawal ang hoarding. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa working visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika na layong isulong ang iba't ibang interes ng Pilipinas. Mula sa New York City, may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, nakikipag-ugnayan ng araw sa Department of Energy para sa ang DOE sa Kongreso para mapabilis yung hinihinging emergency powers ni Pangulong Bongbong Marcos para mabawasan yung excise tax sa langis dahil sa malakihang dagdag na presyo dulot ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer and Secretary Claire Castro ay inatasan na rin ng Pangulo ang DSWD para alamin yung mga karampatang ayuda na maaaring ibigay sa ating mga kababayan. Narito sa New York sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos at ilang miyembro ng kanyang gabinete para sa talumpati ng Pangulo sa harap ng special plenary session ng United Nations para ikampanya ang Pilipinas na makakuha ng isang non-permanent seat sa UN Security Council para sa taon 2027 hanggang 2028, Rafi. Joseph, matagal na nating ma-target na magkaroon ng non-permanent seat sa UN Security Council. Ano bang advantage ng pagiging non-permanent seat nitong UNSC? Sorry, Rafi, alam mo naman, New York medyo maingay. Pakiulit ng tanong. Nasa sa Central Square ka yata, Joseph? Ano yung magiging advantage ba pag naging permanent seat sa UN Security Council? Matagal na nating target ito eh. At maraming beses na rin naman na naging miyembro tayo, non-permanent member.
Pero sa pagkakataong ito, tamang panahon daw ito ayon sa ating gobyerno, ayon din sa ating embahada rito sa New York, no? Dahil sa nangyayari sa bansa, yung Middle East at syempre yung issue sa South China Sea. Kapag nagkaroon tayo, naging miyembro tayo ng UN Security Council, magkakaroon tayo ng boses dahil bumoboto yung mga miyembro sa ilang mga aksyon, no, ng United Nations. Halimbawa, yung pag-sanction sa mga bansa o kahit yung paggamit ng puwersa or force sa ilang mga pagkakataon. So, kumbaga, maliit na bansa man ng Pilipinas kumpara sa ibang malalaking bansa, at least may boses tayo na kung kinakailangan na magpasa ng resolusyon ng United Nations sa mga issue, Rafi. Joseph, may nabanggit na ba ang Pangulo kung anong ilalatag niya kapag pinag-usapan itong issue sa Middle East? Anong posisyon ng Pilipinas dito? Sabi ng kanyang pahayag, no, at ang ineko naman ito ni Philippine Ambassador to the US na the President will call for restraint, dialogue at respect for rule of law. So ang sabi ni Ambassador Romualdez ay mananawagan ng Pangulo ng peaceful settlement nitong issue sa Middle East. Kasi nga, kahit medyo malayo geographically yung gera sa Middle East, ay medyo ramdaman natin yung epekto niyan. Lalo na doon sa ating mga pangunahing produkto tulad ng mga produktong petrolyo na umaaray na, lalo yung ating mga kababayan. Dahil yan yung epekto ng nangyayaring gera sa Middle East. No? Ang gustong ibigay ng Pangulo ay perspective ng isang bansang katulad ng Pilipinas na malayo man yung gera pero yung nagre-reverberate, kumbaga, nararamdaman kung ano yung nangyayari sa kanila doon, Rafi. Nabanggit ba, Joseph, ng ambassador kung merong concern doon sa sensitivity ni US President Donald Trump pagdating sa isyung ito? Sa mga pagkakataon na na-ambush namin, na-interview namin itong si Ambassador Romualdez, ay hindi naman nagka-come up itong si US President Donald Trump. But I think that yung ating gobyerno ay focused in yung elaborating yung point natin na parang tingnan natin yung consequence or yung effect ng ginagawang gera sa Middle East sa mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. So, I think yung pagpanawagan naman ay sa dialogue at saka sa restraint ay hindi naman siguro ganun ka-offensive, no? Kasi yun din naman ang panawagan ng ibang bansa dun sa mga bansang involved dun sa gera sa gitnang silangan, Rafi. At kumusta, Joseph, yung koordinasyon ng Malacanang sa Kongreso sa hinihinging emergency powers para mabawasan yung excise tax? Meron na bang target ito para maaksyonan? Kanina, Sunday dito, Rafi, no, ang sabi ni Yusek Castro ay ang DOE will write to Congress, susulat na, ngayong lunes dyan sa inyo. So, dapat ay magkaroon na ng komunikasyon yung Department of Energy on behalf of the President para ma-formalize yung paghingi ng emergency powers para mabawasan yung excise tax. We haven't talked to Secretary Garin kung nagawa na yan, but that's a statement of Yusek Claire kanina na DOE will talk kasi parang na-monitor natin na yung sa Kamara, I think, no, sa lower house, naghihintay sila ng formal na request sa Malacanang para may sakatuparan. Bagaman, even before that, ay meron ng mga nakabinbin o naipasa, nakahain ng mga panukalang batas para bigyan ng emergency powers itong si Pangulo. But I think yung letter ay mas mapapabilis yung proseso, Rafi. At bukod sa special plenary session ng UN, Joseph, may mga ibang agenda ba ang Pangulo dyan sa Amerika? Meron siyang kakausapin na dalawang business groups. And then aside from that, yung talk nga doon sa 70th session ng Commission on the Status of Women. So yun yung mga aktibidad niya. Walang PhilCom, unfortunately, kasi mabilis lang yung magiging working visit nitong si Pangulong Marcos dito sa Amerika. Dumating siya ngayon, March 8. Trabaho ng 9, trabaho ng 10, alis ng 10 ng gabi, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Latest mga mare at pare, nagsimula na ang look test ng ilang cast members para sa upcoming Kapuso series Task Force Firewall. Present dyan si Kylie Padilla, Miguel Tan Felix,
Kailin Alcantara, Buboy Villar, Cheska Fausto at Luis Ontiveros. Bukod sa look test, dumalo rin ang iba pang cast members para sa script reading gaya nila Allen Dizon, Dominic Ochoa, Rojan Cruz, Shane Sava, John Vic de Guzman at Glenda Garcia. Kasama rin nila sina Rafael Landicho at Jack Roberto. Kwento ng cast members sa GMA Integrated News, puspusan na ang paghahanda nila sa kanilang mga karakter sa series. Simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng 4-day work week sa ilang tanggapan ng gobyerno alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sakop ito ang mga government-owned and controlled corporation, mga LGU, constitutional bodies at state universities and colleges. Hindi kasama riyan ang mga frontline government office gaya ng mga nakatuon sa emergency at disaster response. Nanawagan naman si Senador Chis Escudero sa mga pribadong kumpanya na sumunod na rin sa 4-day work week na ipinatutupad sa gobyerno. Batay sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 2018, 3.5 billion pesos kada araw ang nawawala sa ekonomiya ng bansa dahil sa matinding traffic sa Metro Manila. Kung magpapatupad ang 4-day work week o flexible work arrangement sa mga pribadong kumpanya, luluwag daw ang traffic at makatutulong na makatipid sa langis ngayong may krisis sa Middle East. Nauna lang sinabi ng Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment na pwedeng magkaroon ng flexible work setup basta nagkasundo ang employer at mga manggagawa. Sabi naman ng Employers Confederation of the Philippines, pwedeng pag-aralan yan sa pribadong sektor pero hindi dapat gawing compulsory. Hindi daw kasi lahat ng klase ng trabaho ay pwedeng gawan ng flexible work setup tulad ng healthcare, media at manufacturing. Hindi rin naman daw lahat ng employer ay kayang magpatupad, lalo na ang maliliit na negosyo. Kaugnay po sa epekto sa mga negosyo ng krisis sa Middle East, kausapin po natin si Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Ferrer. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Hi, good morning. Good morning, Connie, and good morning, Rafi. Thank you for having PCCI in your show. Yes, Sir Perry. Unahin po natin itong mungkahing 4-day work week sa mga pribadong sektor. Ano po ang posisyon dyan ng PCCI? Pagdating sa 4, we support all government initiatives that will save energy, power, or fuel. But the 4-day work week, inaasahan namin na hindi dapat mandatory or compulsory sa sektor ng pribado. Hindi lahat makakatupad ng 4-day work week, especially in manufacturing. Manufacturing, that the factory has to run 7 days a week. So, mahirap ipatupad yung 4-day work week na ngayon, karamihan ng mga factory very lean na sa resources. Opo. At base po sa inyong observation, gaano ba katindi yung effect po ng big-time oil price hike na ito sa ating mga negosyante? Yan ang inaabang-abangan natin mga ng private sector. We are shocked when we hear 20 pesos or more. It will be very difficult to be able to absorb that cost impact on fuel. Now, fuel, nandito yung logistics, mga transportation, at mga sasakyan na ginagamit ng mga trabahador ng mga negosyante. At kasunod ho na tanong dyan, malaki rin ho ba yung inaasahang taas presyo sa mga produkto at serbisyo? Siyempre, parang domino effect nga daw yan. Ano? At sa inyo pong pagsusuri, kailan ba mararamdaman ho yan nating mga consumer? Pag nagtaas ang fuel at logistics at ang cost to import products or cost to move products, immediately tataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya ang request namin sa government is sana mabigyan ng ang government ang mag-absorb even temporarily itong potential increase sa fuel natin. Hopefully mabigyan ng authority ang si President Marcos na to exercise and to use access or other means to be able to absorb the potential increase whether this week or next week. Okay. So, suportado niyo itong minumungkahing ang alisin na o bawasan itong fuel excise tax. May mga nagbabanggit na dapat kasama rin ang VAT. Yes, support whatever means because now it's a crisis.
with the pending yung mga sabi-sabi na mga fuel increase na napakalaki at mahihirapan ang ating bansa. So whatever means to be able to absorb potential increase in cost, kami sa private sector, we will support, whether it's from excise tax, VAT, or other means and other budgets, or where the funds will come from other budget sources. At hindi ho kayo nangangamba, sabi nga dapat talagang balansehin ho daw ito dahil mahigit 200 bilyon ang maaring mawala naman po sa ating funds sa gobyerno. Ayan and we have to do the balance. Currently, when the industry o yung merkado cannot absorb this price increases, pareho rin ang epekto. Mawawalan, hindi tatakbo ang ekonomiya natin. Now, what we need to do also is, we import mostly refined products. Kokonti lang isa na lang refinery natin dito sa Pilipinas, yung Petron refinery, yan lang ang nag-i-import ng crude oil. But all the other fuel companies import refined fuel products, gasoline, diesel, and others, which are mostly here sa Asia. So we should really reach out to the countries, whether it's South Korea, Singapore, Malaysia, that hopefully we can stabilize the pricing for a couple of weeks. And that's when the government intervention comes in. Ang kuryente natin is mostly the base load comes from coal power plants, which we import most of our coal from Indonesia, which dapat kinakausap natin Indonesia. Walang disruption sa delivery ng coal. The second one, I think 60-65% come from coal-fired plants. Then another 25 to 30% comes from renewable energy, which we do have. At maganda na lang na medyo maaraw-araw in the last few days and moving forward. And we have Malampaya. Kaya pagdating ng electricity sa mga opisina, sa mga bahay, sa mga factories, pretty much safe ang supply dyan sa ating sa kuryente, ang sinasabi ko. Okay. Ano po ang mga nakikita ninyong paraan o hakbang mula po sa gobyerno natin para mapanatiling masigla yung pagnenegosyo, no, tulad ho ng suporta syempre sa piso, para hindi daw sumadsad ito? Now, we need to put temporary measures, Connie, in place. Whether it's lowering the excise means needed to minimize the impact of this fuel. Alam mo yung 4-day work week, pag tinitingnan namin dito sa pribadong sector, sa private sector is, yes, we agree. That will minimize the cost for the employee. If you work 4 days instead of 5 days, it will reduce 20% of your transportation cost, whether it's jeepney, bus, or other means. Pati rin sa mayroon mga sasakyan, mami-minimize yung cost to drive back and forth, and of course the traffic. But we also have to consider na pag binabaan ang pagpasok ng mga tao, it doesn't mean automatic na bababa ang mga public transportation sa kalye. All it means is pag ang jeepney is 14 passenger, pag namamasahe ang mga empleyado, pag binawasan natin 8 passengers, tatakbo pa rin ang jeep. Kailangan pa rin tumakbo with less passengers. Yun lang ang ibig sabihin nun, similar to bus. Imbes na 50 passengers, naging 40 or 30, tatakbo pa rin ang bus. That's why ang hinihiling namin sa gobyerno is to really absorb the initial few weeks impact itong fuel para makinabang lahat at to lessen the impact on ating employees at including the cost of our goods. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong update sa amin, sir. At mahaba-habang usapan pa to. Baka may part 2 pa po tayo. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you for having the Philippine Chamber of Commerce and Industry on your show. Yan po naman si PCCI President Perry Ferrer. Tulong kay Kuya! Magnanakaw yan! Magnanakaw!
Tumalon sa bakod ang dalawang lalaking yan. Tinutugis sila ng mga residente dahil nilooban nila ang isang bahay sa Coronadal South, Cotabato. Sa tulong ng mga barangay tanod, na-corner at naaresto ang dalawang akyat bahay. Nasa kustodiya ng pulisya ang 24 anyos na suspect. Dinala naman sa DSWD ang kasama niyang minor de edad pala. Umamin ang dalawa sa pagnanakaw. Nabawi rin ang sari-saring gamit na tinangay nila na abot sa halos 8,000 pesos ang halaga. Kwento nila sa opisyal ng barangay, binalikan nila ang bahay dahil may nakita pa sila mga mamahaling gamit. Matapos itong pagnakawan, 2 araw pa lang ang nakararaan. Hinahanap ang 2 pa nilang kasabwat na nakatakas ng mga minor de edad din umano. Patay ang isang motorcycle rider sa Pasay matapos siyang bumangga sa isang kotse at magulungan ng truck. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Bam Alegre. Sa CCTV footage ng Barangay 192, Pasay City, makikita ang puting kotseng ito na bigla na lang gumilid sa bike lane 1:40 na madaling araw kanina. Matapos ang ilang segundo, halos sabay na dumating ang isang truck na may mabigat na cargo at isang motorsiklo. Ang motorcycle rider bumangga sa likurang bahagi ng kotse at nagulungan ng 22-wheeler. Dead on the spot ang lalaking rider. Dumating ang kanyang kaanak pero tumanggi sila magbigay ng pahayag. Ang ginawa namin, tinignan namin sa CCTV namin. Kasi may CCTV kami kung sino may kasalanan, kung ano talaga nangyari. Yung kotse kasi, tumatakbo siya, biglang tumigil dito. Matagal lang siguro, mga seconds din. Maya dumarating naman yung truck. Tapos yung motor naman parating din sa gilid. Kaya hindi niya na siguro, parang gusto niya siguro overtake. Ang ginawa, hindi niya na kayang tansahin. Nabangga tuloy sa sapuitan ng kotse. Tumanggi rin magbigay ng pahayag ang truck driver. Hindi na ako magpa-interview, sir. Ang driver naman ng puting kotse, sinabing bigla na lang daw siyang binangga ng rider sa gawing likuran niya. Bigla yung motor nag-overtake, naabot na yung buli ng likod ng kotse. Doon diyan tumba sa trailer. Dinala ng Pasay Traffic Bureau ang driver ng truck at ng kotse sa presinto para sa investigasyon. Hindi na rin nagbigay ng pahayag sa media ang pulisya. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May ilang gasolinahan na ang pinagpapaliwanag ng Department of Energy dahil po sa maagang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, 3 gasolinahan nga ang sinilbihan ng show cause order ng Department of Energy dahil sa pagtataas nila ng presyo ng petrolyo taliwas sa fuel pricing na inilabas ng kagawaran. Pinangunahan ito ni USEC Felix William Wimpy Puentebella. Base sa inspeksyon noong Sabado mula 51.98 per liter ay sumipa sa 79 pesos ang presyo ng diesel sa isang gasolinahan sa Bagong Ilog, Pasig. Nasa mahigit 50% ito, Connie, na pagtataas. Hindi naman nakuha ang panig na manager ng gasolinahan na tumanggap ng order. Gasolinahan naman sa Commonwealth Avenue sa Fairview, Quezon City ang sunod na sinilbihan ng order. Sa inspeksyon noong Sabado, umakyat sa 71 pesos ang presyo ng kanilang krudo mula sa 49.76 o mahigit 40% na increase. Ayon sa manager ng gasolinahan, mataas daw ang kuha ng kanilang amo sa supply ng langis kaya sila nagtaas ng presyo. Sinilbihan din, Connie, ng show cause order ang isang gasolinahan naman sa North Fairview, Quezon City. Nang mag-inspeksyon itong Sabado ang DOE, pumalo sa 72 pesos kada litro ang kanilang diesel na dating nasa 49.75 lamang o 44% na pagtataas. Umiwas at hindi nagbigay ng pahayag ang manager ng gasolinahan sa North Fairview, Quezon City ukol nga sa pagtataas ng kanilang presyo. Sabi ni Yusek Wimpy Puentebella, sa loob ng 24 oras ay kailangan makapagpaliwanag ang mga nasilbihan ng show cause order. Ang pinakamatindi raw na pwedeng mangyari, may pasara ang mga gasolinahan kapag hindi na kumbinsi ang DOE sa paliwanag ng mga ito. Hindi raw bababa sa 50 gasolinahan na binigyan ng show cause order at karamihan nga sa kanila ay nagtaas ng kanilang presyo. Inaasahang tataas pa ang bilang na ito, Connie, dahil marami pa raw alkalde ang nagre-report sa DOE. Magkakaroon din daw ng reporting system sa egov.ph. Hindi naman daw komong umiiral ang oil deregulation law ay malaya ng makapagtataas ng presyo ang mga gasolinahan dahil may kapangyarihan ng gobyerno na tiyaking tama ang presyo. Narito ang pahayag ni Yusek Puentebella. Pag hindi po sila or hindi na kontento ang Department of Energy sa kanilang mga reasons, pwede po tayong
pumunta sa sunod na phase. Magbibigay po tayo ng administrative na mga kaso kasama or hiwalay pa po dyan yung pwedeng ibigay na criminal case kung may makita pa yung ating mga abogado sa Department of Energy. Ano yung pinakamabigat na papataw natin sa administrative case? Yung po pag-cancel ng kanilang Certificate of Compliance. Ibig sabihin po nun, magsasara po tayo ng gasolinahan. So, Connie, yan muna ang latest mula sa Department of Energy sa Taguig. Balik sa'yo. Ian, may kasama kang taga-DOE dyan at may anunsyo na ba ng oil price hike bukas? Ano ba ang balita? Uutay-utayin pa rin ba ito ulit? Connie, ang tanong na yan ay inaasahang masasagot sa inaasahang pagharap ni Secretary Garin ng DOE ngayong tanghali dahil Connie, nagkakaroon nga siya ng press conference para nga i-address ito kasi tinatanong na rin natin kanina yan kay Yusek Pantebella pero sabi niya si Secretary Garin ang makakasagot lalo na doon nga sa tumataas pang bilang ng mga sinasabi nga nagtataas ng mga gasolina ng mga presyo na hindi pa dapat sana nagtaas. So mag-update tayo sa huli pang mga kaganapan, Call. Maraming salamat, Ian Cruz. At kasunod nga po ng big-time oil price hike bunsod ng gulo sa Middle East, posibleng madamay na rin ang presyo ng kuryente ayon sa Energy Regulatory Commission. Ipinakita raw sa projections ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines ang posibilidad ng pagmahal ng presyo sa wholesale electricity spot market sakaling magpatuloy ang global supply disruptions. Kabilang din po sa mga sinuri para mabuo ang projections ang pagtaas sa presyo ng international coal, oil at liquefied natural gas. Sabi ni ERC Chairperson at Chief Executive Officer Attorney Francis Aturnino, Juan, prioridad nilang protektahan ang mga consumer sa hindi makatuwirang paggalaw sa presyo habang tinitiyak na may stable na power supply ang bansa. Siyam na pong overseas Filipino workers mula sa Middle East at kanilang mga kaanak ang nakauwi na sa bansa sa gitna ng gulo roon. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Bakas sa mukha ng mga OFW ang saya ng makauwi sa Pilipinas kagabi matapos maipit sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. 70 OFW kasama ang mga kaanak nila ang dumating sa NAIA Terminal 3 mag-alas 10 kagabi sakay ng eroplanong galing sa United Arab Emirates. Ang iba sa kanila mula Bahrain at Saudi Arabia. 33 sa mga nakauwing Pilipino ang kusang nagpa-repatriate sa gobyerno. Most of them are still employed. So, siguro umaasa po sila na pag humupa na yung gulo ay makabalik po sila sa kanilang mga employer. Some are really relieved. May nag-approach, siguro ma-share ko yung nag-approach sa akin na umiiyak. They're really, kasama niya rin yung pamilya niya na nakauwi. And yung iba naman, mas kalmado. But marami ding nag-approach sa amin asking for reintegration assistance. The youngest that I saw was a month-old baby. There are about 3 or 4 kids na nakita ko. And we met a couple, senior citizens who are parents of an OFW. So yun, counted yung dalawang yun as dependents. Sa datos ng DMW, mahigit 400 OFW na at dependents nila ang nakauwi sa Pilipinas galing Middle East simula noong March 5. Ang isa raw sa mga hamon sa repatriation. Siyempre, yung pagsara ng airspace at yung airports. Yun ang kailangan nating i-hurdle. We have identified in each of these 8 countries that are involved, certain points of exit where OFWs could be repatriated to safer ground and eventually flown back to the Philippines. Hindi rin daw basta-bastang makakapagpadala ng barko ng Philippine Navy para tumulong sa pag-repatriate sa mga Pinoy. It takes longer to journey by sea, that's one. And then yung second nga, it's not advisable at this stage to have a presence of another military vehicle or ship. Another military presence from another country may
might complicate the situation. Tuloy-tuloy raw ang paghahatid ng tulong ng gobyerno sa mga Pilipinong nakauwi na ng bansa. Ilan sa paunang tulong sa kanila ang financial assistance at pagsasailalim sa reintegration program. We have already sent rapid response teams or people on the ground in critical areas to set up logistics. Inaasahan daw na mas marami pang OFW ang magpaparepatriate sa gobyerno. Samantala, 11 Pilipino naman ang nakalikas na mula Iran papuntang Turkiye sa gitna ng gulo. Nakatakda silang bumalik sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wagi ng gintong medalya at nakamit pa ni Pinoy pole vaulter E.J. Obiena ang season best clearance sa ISTAF Indoor 2026 sa Berlin, Germany. Sa isang attempt lang, na-clear ni Obiena ang taas na 5.78 meters sa pole vault event. Naka-silver naman ang pambato ng Norway at nagtay sa third place sa mga pambato ng Netherlands at Germany. Update tayo sa investigasyon ng pulisya kaugnay sa hazing incident na ikinasawi ng isang maritime student sa Cavite. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Dati bago nga mag-alas 9 kagabi ay sumuko ng 4 na suspect sa hazing na naging sanhi ng pagkamatay ng estudyanteng si Mark Kenneth Alcedo. Dito yan sa Dasmariñas, Cavite noong March 1. Sa impormasyon ng PIO ng Pro 4A ay kasama nila ang mga kinatawan ng Taugama Free National Council at ilang abogado. May mga nakahanda na raw Rafi na statement ang mga ito na permado raw mismo nitong 4 na sumuko. At personal daw silang tinanggap ng Chief of Police ng General Trias Cavite na siyang may kustudiya ngayon sa kanila. Ayon sa Cavite Police Rate, sumuko ang mga ito sa mga lokal na opisyal ng General Trias at dinala sa General Trias Police. Sa ngayon daw, 6 na suspect na ang kanilang hawak. Bukod sa 4 na ito, Rafi, na sumuko kagabi, meron daw naunang sumuko nung Sabado at meron na rin silang hawak na driver. So all in all, Rafi, we understand na sa 17 itong kanilang pinaghahanap. Meron na silang hawak ngayon, so patuloy pa rin nilang hinahanap itong 11 pa ng mga kasamahan ng mga suspect. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Nanawagan ng actress-host na si Ann Curtis sa House Ethics Committee na huwag palampasin ang naging pahayag ni Congressman Bong Suntay. Sa personal niyang pahayag, tinawag ni Ann na vulgar at sexualized ang analogy ni Suntay. Idinawit daw ng kongresista ang pangalan niya sa nakadidiring paraan na walang paalam, sa maling konteksto at walang respeto. Nasa posisyon niya si Suntay na pinapasahod ng kagaya niyang taxpayer. Hindi raw dapat ginagawang props ni Suntay ang kababaihan sa kanyang komentaryo. Hindi raw tanggap ng aktres ang kanyay non-apology ng mambabatas. Tinatanggap naman daw niya ang apology ng misis ni Suntay at sinabing huwag nang idamay sa kontrobersya ang may bahay at mga anak ng kongresista. Pinag-aaralan na raw ng aktres ang mga legal na hakbang na pupwede niyang gawin. Halos 2 milyong netizens ang nagpakita ng suporta sa post ni Ann, kabilang ang maraming celebrities at personalidad. Wala pang reaksyon si Suntay sa pahayag na ito ng aktres. Sa mga nagpaplano ng kanilang bakasyon sa Holy Week o sa tag-init, mag-ingat para huwag maging biktima ng vacation scam. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, 29 na reklamo na ang kanilang natanggap mula sa mga na-scam ng peking accommodations at staycation offers online. Sa unang 2 buwan ngayong taon, para sa hassle-free na bakasyon, ito ang mga red flag na dapat iwasan. Kung too good to be true o sobrang mura kumpara sa mga kahalintulad na resort ang isang offer, posibleng scam yan. Pwedeng i-check sa LGU kung totoo ang nasabing lugar o hotel, kung may address ba ito at telepono, at kung ito ay rehistrado. Agad magduda kapag tila nagmamadaling maningil ng down payment ang katransaksyon. Sakaling maging biktima, payo ng mga otoridad na isave ang lahat ng ebidensya gaya ng screenshots, resibo at account details ng scammer at magsampa ng reklamo. Ito ang GMA Regional TV News. Suspendido ang mga klase sa ilang lugar sa Talaingo, Davao del Norte dahil sa banta ng tribal war. Ayon sa lokal na pamahalaan, kabilang sa mga suspendido ang klase sa ilang lugar sa Barangay Dagohoy at Palma Hill.
Pinag-iingat ang mga residente sa ilan pang barangay at kalapit na lungsod. Batay sa inisyal na investigasyon ng Davao del Norte Police Provincial Office, may naitalang kaso ng pagpatay sa talaingod na inaalam pa kung may kaugnayan sa tribal war. Nanawagan naman ang pulisya sa publiko na maging kalmado at sumunod sa batas. In time for Women's Month, surprise guest si two-time Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa meet and greet at book signing ni Kapuso anchor Atom Araulio. Para yan sa librong A View from the Ground ni Atom. Kabilang sa mga tampok na storya sa libro ang kay Heidelin. Sabi ni Atom, halimbawa si Heidelin ng taglay na lakas at tapang ng mga Pilipina. From winning sa global stage, pagiging lecturer naman sa weightlifting ang isa sa mga bagong passion ni Heidelin. Masaya raw siya sa pagdami ng mga babaeng sumasali sa male-dominated sport. Pasok na sa round of 16 ng Indian Wells Open si Pinay tennis player Alex Ayala. Kasunod yan ang pag-retire ni American tennis player at world number 4 Coco Gauff sa kanilang laban sa round of 32 ngayong araw dahil sa injury. Sa unang set, wagi si Ayala sa score na 6-2. Sunod na makakalaban ng Pinoy tennis star sa Miyerkules ang Czech tennis player na si Linda Noskova. May bagong reklamo laban sa 18 dating sundalo na nag-deliver umano ng pera galing sa flood control kickbacks. Natali tayo sa ulit on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, sinampahan nga ng reklamong perjury dito sa Department of Justice ni na Representative Laila De Lima at Father Flavie Villanueva. Yung mga nagpakilalang 18 former Marines na taga-deliver umano ng cash ni dating Representative Zaldico. Ayon kay De Lima ay perjury po ang kanilang isinampa laban dito sa mga dating sundalo dahil nagsinungaling umano ang mga dating sundalo sa kanilang affidavit. Matatanda ang inukusuhan ng 18 si De Lima at ilang pa-opisyal na tumanggap umano ng pera mula sa flood control kickbacks mula kay Co. Bago magpunta sa DOJ ay galing po si De Lima at Father Flavie sa National Bureau of Investigation kung saan naman sila nag-file ng cyber libel complaint laban sa mga dating sundalo at kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod. Ayon naman kay Father Flavie, nagsampa siya ng reklamong perjury sa DOJ dahil idinamay umano ng mga dating sundalo ang bahay Kalinga at ang mga biktima ng drug war sa kanilang paniniraan niya. Paraan daw ito ng pananakot ng mga biktima ng drug war at pinalalabas na bayaran sila. Sinabi naman ni De Lima na kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng umano'y former Marines. At sa isang pahayag naman sa kanyang social media ay sinabi po ni Attorney Baligod na handa siyang harapin ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa DOJ. Connie, Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Susubukan po namin kunan ng reaksyon ng mga Duterte na nabanggit ni Congressman De Lima. Eto naman, very rewarding sa pakiramdam ang mga bagay na pinaghihirapan. Oo nga, gaya ng isang nature adventure up north. Heto ang mini tour sa ipinagmamalaking Cervantes, Ilocos Sur. Welcome to Mount Kimat, Patilao. Bidar yan ang ilang hiking trail na bagamat challenging akyatin ay may sulit naman kapag ka narating. Pagdating kasi sa taas, mabubusog kayo sa magandang tanawin ng Cervantes. Hindi lang ang mata, perfect din sa pakiramdam. Malamig kasi ang hangin sa tuktok ng bundok na swak ngayong umiinit na ang panahon. At isama na sa travel bucket list nyo yan dahil wow na wow! Rafi, pakiakyat na lang kami. Hindi kami aakit. Hindi ko kakayanin kahit gusto ko. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampet. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hirap na.